Magandang araw, Miss Ina, at sa lahat ng kapantasya na patuloy na nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Elizabeth. Nasa 25 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Cebu. Isa po ako sa mahilig makinig ng inyong programa dahil nakahiligan ko na sa tuwing nagpapalipas ako ng oras. Bukod sa nalilibang ako, ay may napupulot pa akong aral. Kaya naman naisipan ko rin na ipadala sa inyong programa ang aking karanasan upang kapulutan din po ng aral ng iba pa nating kapantasya. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya naman, nang mamatay ang itay ay sa akin inihabilin ni inay ang pangangalaga sa 2 ko pang mga kapatid sapagkat kinakailangan niya magtrabaho para sa aming pang-araw-araw na makakain. Nauunawaan ko naman ang nais ni inay kaya pumayag ako sa kadahilanan na nais ko ring makatulong sa aking ina. Ang pangangalaga sa 2 ko pang mga kapatid sapagkat kinakailangan niya magtrabaho para sa aming pang-araw-araw na makakain. Nauunawaan ko naman ang nais ni inay, kaya pumayag ako sa kadahilanan na nais ko ring makatulong sa aking ina. Sinabi ko rin na ako na lang ang maghahanap ng trabaho pero hindi siya pumayag dahil ang gusto niya ay tapusin ko muna ang aking pag-aaral sa sekundarya. Kung sa bagay, ilang buwan na lang ay gagraduate na ako. Kaya sa halip na ipilit ko pa, ay sumang-ayon na lamang ako na ako na lang ang bahala sa pag-aalaga sa mga kapatid ko at sa mga gawaing bahay. Inay, saan naman po kayo magtatrabaho? Tanong ko kay inay dahil sa nag-aalala ako kung paano siya maghahanap na mapagtatrabahuhan. Dahil hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Mamugtong hininga na lang ito at saka nanahimik. Alam kong nahihirapan din siya sa pagkawala ni itay, lalo na at simula na maging sila ni itay ay taong bahay na siya. Kaya na mawala ang itay ay hindi nito alam kung paano magsisimula at magtatrabaho. Pero dahil sa bigla ang pagkawala ni itay, ay kinakailangan niyang lumaban at magpatuloy sa buhay para sa aming mga anak niya. Ang sakit, Miss Ina. Sobrang bigat sa pakiramdam at ang hirap tignan na makita mong nahihirapan ng iyong ina kung paano magsimula. Nakikita ko rin na patagong umiiyak si inay. Siguro hindi niya pa rin matanggap ang pagkamatay ni itay. O di kaya ay sobra na siyang nabibigatan sa mga naiwang responsibilidad ni itay para sa amin. Nais ko mang huminto sa pag-aaral para tulungan si inay sa paghahanap buhay, pero alam kong magiging dagdag lang ako sa problema niya, kaya mas pinagbuti ko na lang ang pag-aalaga sa mga kapatid ko at sa mga gawaing bahay nang sa ganoon ay hindi na mahirapan pa si inay sa amin. Lumipas ang ilang linggo at nakapasok nga si inay sa isang laundry shop. Hindi naman kalakihan na sahod, pero masasabi mong sapat na at pwede nang makaraos sa aming pagkain sa araw-araw. Kadalasan ay nag-overtime si inay para kahit papaano ay may pangtustos kami sa mga bayarin namin sa eskwela. Kaya pagdating nito sa bahay ay kakain na lang ito at magpapahinga na. Ramdam ko ang pagod ni inay buhat sa pagtatrabaho, kaya mas pinagbutihan ko pa ang pagtatrabaho sa loob ng bahay para wala na siyang gagawin pa pagdating niya. Madalas ko rin siyang hinihilot para maibsan ang kanyang pagod at sa tuwing araw ng Sabado at Linggo ay ako ang pumapasok sa pinagtatrabahuhan ni inay kapalit niya nang sa ganoon ay makapagpahinga rin siya sa bahay. Ganon at ganon ang palagi kong ginagawa para kahit papaano ay makatulong ako kay inay. Mabilis sa lumipas ang taon at nakikita ko nang nasasanay na si inay sa pagkawala ni itay at nakikita ko na rin itong ngumingiti, di tulad noon na palaging tulala at malayo ang iniisip. Dahil din sa aking ginagawang pagtulong kay inay ay napapagaan ko ang kanyang trabaho.
Subalit, ang ipinagtataka ko kay inay ngayon, sa tuwing ako ang pumapalit sa kanya sa trabaho para makapagpahinga siya sa bahay, ay madalas daw itong umaalis. Ayon pa sa aking mga kapatid na may pumupunta raw na lalaki sa bahay at sinusundo si inay. Kung sa bagay, hindi naman masama na maglibang si inay paminsan-minsan, kaya hinayaan ko na lang. Isang araw ay mayroon kaming exam noon, kaya maaga pa lang ay gumising na ako at naligo. Pagkatapos ko maligo ay binalot ko ng tuwalya ang aking katawan at mabilis sa tumungo ng aking silid para doon magbihis. Nasanay na kasi ako sa ganoon at komportable naman ako dahil kami lang naman. Pero habang nagmamadali akong tumungo ng aking silid ay nabangga ko ang isang tao. Akala ko si inay lang, pero nang lingunin ko ito ay nagulat talaga ako dahil sa isang lalaki ang aking nabangga. Sino ka? Bakit ka nandito? Malakas kong tanong sa lalaki, dala ng aking pagkabigla. Hindi ito sumasagot at patuloy lang sa pagtaas-baba ng mga mata nito na parang akong hinuhubaran na tingin nito. Nabastusan ako sa lalaking yun dahil pakiramdam ko ay manyak ito. Patuloy pa rin ito sa pagtingin sa katawan ko na nababalutan ng tuwalya, kaya hindi na ako nakapagtimpi at pinagmumura ko na ang taong yun. Dahil sa aking ginawa ay mabilis naman tumungo si inay sa amin at pilit akong pinapakalma nito. Doon niya ipinaliwanag sa akin na nobyo niya ang taong iyon at ilang buwan na raw silang magkarelasyon. Sinabi niya sa akin ni inay na napagdesisyonan na raw nilang magsama. Hindi lang daw niya kaagad nasabi sa akin kahapon dahil nasa trabaho ako at pagka-uwi raw nila ay saktong nakatulog na ako. Sa halip na makinig pa sa mga sasabihin ni inay, ay mas minabuti ko munang magpaalam na muna para makapagbihis. Naaasiwa kasi ako sa taong yun dahil nakikita ko pa rin ito na sumusulyap-sulyap ito sa katawan ko na nababalutan lang ng tuwalya. Naisip ko na kakausapin ko na lang si inay mamaya pag nakaalis na ang kanyang nobyo. Susubukan kong kumbinsihin siya na wag na lang muna sila magsama dahil pakiramdam ko ay may pagnanasa ang taong yun sa akin. Siguro naman ay mauunawaan ako ni inay kung ipapaintindi ko sa kanya ang aking pagtutol. Pagka-uwi ko ng hapong yun ay kinakausap ko na nga ang inay. Sinabi ko sa kanya na wag na muna makisama sa nobyo niya dahil hindi pa kami handa ng mga kapatid ko na magkaroon ng panibagong ama. Inay, sige na, please. Pakiusap ko sa kanya. Pero sa halip na intindihin niya kami, ay mas nagalit pa ito sa akin. Wala na nga akong nagawa dahil kahit na ano sabihin ko pa, ay buo na ang desisyon ni inay na makipag-live-in sa taong yun. Hinayaan ko na lang si inay sa halip na makipagtalo pa ako rito at nagpatuloy na lang ako sa aking mga ginagawa. Isang araw ay ginabi na si inay sa pag-uwi, kaya nauna na kami ng kapatid ko kumain at natulog na ng maaga. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Paglabas ko ng aking silid ay nakita ko sila inay na nagkakape at naghaharutan pa sa kusina. Sa halip na tumuloy ay bumalik na lang ako ng aking silid at muling bumalik sa pagtulog. Kasabagay, 9:00 pa naman ng pasok ko kaya may 3 oras pa ako. Kaagad naman akong nakatulog, subalit habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog, ay may kakaiba akong nararamdaman. Pakiramdam ko ay naiihi ako na ewan at para bang may kung anong bagay na patuloy na nagpapasarap pa sa aking maselang pagkababae. Hindi ko na natiis kaya dali-dali kong binuklat ang aking mga mata at ganoon na lamang ang aking pagkabigla na makitang wala na akong saplot sa aking katawan at nakabukakan na pala ako habang nasa pagitan ng aking mga binti ang asawa ni inay. Tito, anong ginagawa mo? Singhal ko rito at pilit na pinapaalis ang taong yun sa aking harapan.
Akala ko matatakot ko dahil sa pagtaas ko ng aking boses, subalit ngumiti lamang ito sa akin. Ano ka ba? Dalawa lang naman tayo dito sa bahay. At isa pa, kanina ko pa kinakain yung sa ibaba mo. Kaya pwede bang wag ka na mapachusi pa? Tugon nito sa akin at mabilis na sinibasib muli ang aking pagkababae. Dahil sa lakas ito ay hindi ko na napangimbabawan pa hanggang sa may nangyari nga sa amin ng araw na iyon. Akala ko hindi na mauulit yun, pero nang muling umuwi ng 10 oras ang gabi si inay ay muli akong inangkin ng asawa nito. Habang tumatagal ay nasanay ng asawa ni inay sa paggalaw sa akin sa tuwing umaalis si inay. Wala na akong nagawa pa, Miss Ina, dahil pinagbantaan niya ako na papatayin niya ang mga kapatid ko kung magsusumbong ako. Dahil sa paulit-ulit na pang-angkin ng asawa ni inay ay nagtikom na lang ako ng bibig dahil sa takot sa pagbanta nito sa akin. Lumipas ang mga buwan hanggang sa nasanay na rin ako. Hinahanap-hanap ko na ang palagi namin ginagawa hanggang sa nagkaroon na kami ng relasyon ng asawa ni inay. Oo, Miss Ina. Sikretong kabit na nga ako ng asawa ni inay. Isang araw ay naglabas si inay sa akin ng sama ng loob patungkol sa asawa niya. Ayon kay inay ay parang nanlalamig na ito sa kanya. Di tulad daw noon na sweet ito at maalalahanin sa kanya. Pakiramdam raw niya ay may ibang babaeng kinauhumalingan ng asawa niya. Patay mali siya naman ako sa mga sinabi ni inay sa akin. Subalit sa loob-loob ko ay nakokonsensya talaga ako dahil sa pagtataksil ko sa aking ina. Alam kong mali ang pakikipagrelasyon ko sa asawa nito. Subalit wala akong magagawa dahil na rin sa pagbabanta ng asawa nito, kaya pikit mata kong tinitiis sa maging kabit ang asawa nito. Akala ko ay maitatago ko pa rin ang sikreto namin ng asawa niya, subalit isang araw ay nalaman kong nagdadalang tawa ko at ang asawa ni inay ang ama na pinagbubuntis ko. Sa puntong yun ay nakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam ang aking gagawin. At hindi ko rin alam kung dapat ko bang aminin kay inay ang lahat-lahat tungkol sa naging relasyon ng asawa niya sa akin. Isang araw, habang nasa trabaho si inay, ay mahinahan kong kinausap ang asawa niya. Tito, buntis ako. Mahina kong sabi rito. Subalit tumawa lang ito at sinabing wala siyang pakialam sa dinadala ko. Mabuti raw sa akin dahil kung kani-kanino ako nagpapagalaw na mga kalalakihan. Hindi na lang ako kumibo pa. Alam kong wala naman akong tulong na maaasahan mula rito. Kaya mas mainam na sarilihinin ko na lang ang problema ko. Lumipas pa ang mga araw at linggo hanggang sa unti-unti na nga lumalaki ang tiyan ko dahilan upang mapansin ni inay ang pagbubuntis ko. Umamin ka nga sa akin, Elizabeth. Ikaw ba ang kabit ni Norman? Sinong ama na pinagbubuntis mo? Siya ba? Tanong sa akin inay habang galit na galit. Nang mga oras sa iyon ay humahagulhol na ako ng iyak at walang pagdalawang isip na inamin ang lahat kay inay. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat, pati na rin ang pagbabanta sa akin ng asawa niya. Akala ko ay paniniwalaan ako ni inay. Subalit, mas naniwala ito sa mga sinabi ng asawa niya. Pinapalabas kasi ng asawa nito na ako ang nanukso rito, kaya nagawa niya raw ang ganoon kay inay. Sa sobrang galit ni inay sa akin ay magkabilang sampal ang natamo ko at walang awang pinalayas sa pamamahay nito. Lahat ng damit ko ay itinapon pa sa labas, kaya dali-dali ko namang pinagdadampot habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Nang mga oras sa iyon ay marami ng mga kapitbahay ang nakiisyoso dahil sa mga nangyari at lahat ng mga mata nito ay sa akin nakatingin na para bang isa akong salot sa lipunan. Kaya agaran na akong umalis kahit walang direksyon na pupuntahan. Sobrang sama ng loob ko sa ginawa ni inay sa akin
at nais kong patunayan na mali ang ginawa niyang pagkampi sa bago niyang asawa. Ipapakita ko sa iyo, inay, na pagsisisihan mo ang pagkampi mo sa asawa mo. Makukuha ko rin ang mga kapatid ko at mabibigyan sila ng magandang buhay. Sambit ko sa aking sarili habang patuloy sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakita akong hiding at naghahanap ng manikurista, kaya sinubukan ko mag-apply. Natanggap naman ako at tinulungan din ako ng may-ari na makahanap ng matutuluyan. Sa paglipas ng panahon ay naisilang ko ang panganay kong anak, dahilan upang masipagod ko pa sa pagtatrabaho. Nang makaipon ay kumuha ako ng pwesto sa palengke at nagtinda ako ng mga karning baboy at manok. Sinuwerte naman ako dahil marami ang mga parokyanong tumatangkilik sa mga paninda ko, dahilan upang makapundar ako ng sarili kong bahay at iba pang negosyo. Kinuha ko nga ang aking mga kapatid sa poder ni inay at ako ang nagpaaral. Naging katuwang ko pa ang aking mga kapatid sa aking negosyo, dahilan upang mas lumago pa lalo ito hanggang sa magkaroon kami ng piggery at poultry at nagkaroon ng mga tauhan. Isa na ako sa mga nagsusupply sa mga mall, kung kaya mas umasenso pa ang pamumuhay naming magkapatid. Isang araw ay biglang pumunta si inay sa aming bahay. Iyak ng iyak ito at puro pasa ang pagmumukha dahil sa kagagawan ng asawa nito. Ayon pa sa kanya na pinagmamalupitan siya ng asawa nito at sinasaktan. Bukod pa riyan ay nagdadala rin daw ito ng kung sino-sino mga kababaihan sa kanilang pamamahay, dahilan kaya siya ay lumayas dito. Sobra ang awa ko na makita si inay at nawala na lang bigla ang galit ko para rito. Sobra-sobra raw ang pagsisisi ni inay sa kanyang mga ginawa dahil mas pinili niya raw ang kanyang asawa sa halip na unahin niya kaming magkapatid. Nagkapatawaran nga kami ni inay at kinupkup ko siya. Muling nanumbalik ang dati naming pagmamahalan at mabuting samahan. Sa ngayon ay napagtapos ko pareho sa kolehiyo ang dalawa ko pang kapatid at nagkaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Nagkaroon man ng mga pagsubok sa buhay ay nagdanas man ng kahirapan, subalit hindi yun dahilan upang magpatalo. Bagkus ay naging instrumento ko yun upang mas magpursige palalo upang makaahon sa kahirapan. Hanggang dito na lamang po ang aking storya, Miss Ina. Naway kapulutan ito ng aral ng inyong mga kapantasya. Maraming salamat at more power pa po.